Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa DUSD. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mabagal pa rin ang kilos ng bagyong Egay ayon po yan sa latest severe weather bulletin ng Pag-asa. Alas 4 ngayong hapon namataan ang sentro nito 200 kilometers northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay po nito ang lakas ng hangin na nasa 75 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro, habang ang bugso naman o pagbugso ng hangin papalo po yan sa 90 kilometers. Patuloy po ang kilos nito pahilaga sa bilis lamang na 7 kilometers per hour. Sa bagal ng pagkilos nito, inaasahan na lalabas mula sa ating Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo sa darating na Huwebes ng gabi. Samantala, nabawasan na nasa ilalim ng public storm warning signals. At signal number 1 po ang nakataas sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, Calayan at Bubbling Group of Islands. Ganon din po sa northwest ng Cagayan at Apayao. Sa mga nabanggit na lugar, asahan na ang mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Samantala, sa mga susunod na oras, ang Metro Manila kasama po ang western section at Southern Luzon, asahan po natin ang moderate to heavy rain, sanhi po yan ng hanging habagat na pinaiibayo ng bagyong Egay. Light to moderate rain showers and thunderstorms naman po para dito yan sa may Visayas at ang Mindanao. Asahan po natin ang good weather condition sa mga susunod na oras. Ilang araw na nga pong inuulan ang malaking bahagi ng Luzon at marami na rin ang apektado ng baha. Sa katunayan, ilan po dito sa Metro Manila ang may mataas na tsansa na makaranas ng mga pagbaha. Narito po ang listahan ng Metro Manila flood-prone areas. Kabilang po dito ang Barangay Doña Imelda, Damayang Lagi, Tatalon at Talayan sa Quezon City. Sa Manila naman, kabilang po dyan ang Sampaloc, Quiapo, Burgos Street at ang Rizal Avenue Corner or Papa Street. Para naman po sa Makati, mataas din ang posibilidad ng pagbaha sa Makati Diversion Channel, kasama rin po ang South Superhighway from Buendia. At para naman sa Mandaluyong, kasama po dyan ang Maysilo Circle to Boni Avenue, Calentong Street, New Panadero Street, Shaw Boulevard at ang Acacia Lane. Asahan rin po ang pagbaha lalo na sa Ninoy Aquino Avenue sa Parañaque. At silipin naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Narito po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Para sa Baguio City, asahan po dyan ang pagkakaroon ng mga pag-ulan simula bukas at magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Huwebes. Bukas po asahan ng mga pag-ulan ay dulot po yan ng hanging habagat. At dito naman po sa atin sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan simula bukas, ganun din po sa araw ng Miyerkules at Huwebes. Para naman sa Metro Cebu, asahan po natin ang fair weather condition on Tuesday and on Wednesday. Pero paghandaan po natin ang araw ng Huwebes dahil mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan, kasama po ang mga pagkidlat at pagkulog. At para naman sa Metro Davao, good weather condition po tayo sa susunod na 3 araw. Ang agwat po ng temperatura nasa pagitan naman yan ng 25 to 33 degrees Celsius. Panghuli na naman po natin sa Zamboanga City, asahan din ang fair weather condition for the next 3 days. Liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and para bukas naman po, sisikat ang araw ng umaga, tulubog po yan 6:29 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUSD. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang gabi sa inyong lahat.